So, balik po tayo sa ating talakayan. So ang pag-aaralan po natin ngayon, ang tatalakayin natin, yung mga mosquito. Itong mosquito na to, ang tawag po natin dito sa Pilipinas ay lamok. Sa Indonesia, sa Malaysia at sa Vietnam, ang tawag nila po dito nyamok. So halos magkatunog. So meron pong 3,000 species ng lamok. So, ang pinakamarami po yung Aedes aegypti, yung nagkakalat ng dengue. So, ito po madaling makita kasi kulay itim tapos may tuldok-tuldok na puti, black and white. Yung nakakakos naman ng malaria, ang tawag dito Anopheles. Yung mga masasakit kumagat, yung tawag nila lamok kalabaw, Culex ang tawag doon. So, hindi siya masyadong nakaka-extract ng blood pero napakasakit mga gat kasi nga yung saliva nila maraming dalang lason. Meron pang iba, Culiceta, Mansionia, etc. Pero ito po yung iba't ibang klaseng lamok at napakadami po nila at napakadami po sa kanila yung hindi nangangagat. Sumisipsip lang ng mga katas ng halaman o prutas. Pero kukunti lang po yung nagki-create ng pathogen sa kanilang digestive system. Ito lang po yung karaniwan mga Culex, Aedes aegypti, tsaka yung Anopheles. So, bakit po ba may mga preferential na tao na kinakagat ng lamok? Sa pag-aaral po, nalaman po namin na yung mga taong may type O blood, mas kagatin ng lamok. Yung mga tao pong mataas yung lactic acid content ng blood, yun, hinahabol talaga yan ng lamok. So, yung mga maraming buhok sa skin, yan nahihirapan yung lamok. Unang-una, hindi sila makalipad, hindi sila makalapit. Merong special lang na lamok na mahaba yung nila, tinatawag na lancet. Lancet mouth. Yung lang po nakakakagat sa kanila. Pero bibihira po yon. So, pag halimbawa po, malalaki yung butas ng skin natin, yung kagatin din yun ng lamok. Pag halimbawa, mainit ang katawan natin, nag-jogging tayo, nagpe-perspire tayo, yung kagatin din po ng lamok. So, paano po bang nalalaman ng lamok ang position natin? So, may papakita po ako sa inyong picture. Ano ko lang po sa inyo. I-share. So, ito pong mosquito, nalalaman po tayo sa pamamagitan ng kanilang mga senses. So, ganong kabisa yung kanilang senses? So, ang mosquito po, 50 meters away, nalalaman nila based dun sa ating paghinga. Pag nag-exhale po tayo ng carbon dioxide, pag ang wind po galing sa isang lugar, dinaanan tayo at ang lamok na amoy niya doon sa kabilang side na merong amoy carbon dioxide, tinitrace niya na yon. So pinupuntahan niya yon based doon sa amount ng carbon dioxide na ihininga natin. 50 meters away. So malayo po yon. Pero yon, kung ang direksyon ng hangin papunta sa lamok, matitrace ka niyo, pupuntahan ka niyo, ititrace ka. Pagkatapos ng 10 meters, malapit na yung lamok doon sa human. So, matitrace niya na through his eyes. So, makikita ka na niya. So, visible ka na. 10 meters away, visible ka na. Pagdating niya ng 20 meters, yung mosquito na nadidetect na yung init ng katawan natin. So, may infrared characteristic siya. So, nadidetect niya na pag nandito na malapit na. So, yun po yung way para yung isang Anopheles mosquito or Aedes aegypti tulad nito, nalalaman niya kung nasaan yung prey. So, yan po yung mga nagdadala ng COVID, dengue, chikungunya, yellow fever, malaria, encephalitis. So, sila po yung nagki-create ng ganyang
diseases sa atin. So paano 'yun nangyayari? So ito pong lancet ng mosquito, para siya makahigop ng dugo, hinihiwa niya muna yung pinaka maliliit na blood artery sa loob ng skin natin. Pag nahiwa na yon, mahihirapan siyang sipsipin yon. Kaya ang ginagawa niya, nag-i-inject siya ng laway. So yung laway na yon, maraming characteristics yon. Hindi lang may dalang malaria o iba pang pathogenic diseases tulad ng COVID-19. Meron din yung mga makakatulong sa kanya. Pag pinus niya yung laway niya, lalabas automatic yung dugo. So madaling sipsipin. So what comes in must go out. So habang pinupush niya yung laway niya, nahihigop naman niya yung dugo ng tao. So yung dugo ng tao po, meron niyang karakteristik na nagkaklat. Pag sinugatan mo yung skin ng tao, nagkaklat siya, namumuo. So ang ginagawa ng saliva ng mosquito, tinutunaw niya yan. Meron siyang anti-blood clotting characteristic yung saliva. So meron din siyang aside from anti-clotting, meron din siyang enzyme na pinadadali yung liquefaction or yung pagiging thin o pinabababa niya yung pinaka-density ng dugo para madaling sipsipin. So, meron din po itong yung saliva niya, meron din itong protein na ang nangyayari, itong protein na to, para hindi siya ma-detect ng kinagat niyang skin ng tao, parang pinaparalyze niya yung tissue dun sa area na yon. So pag nawala na yung protein tsaka enzyme na yon, nagre-react yon sa immune system ng tao. So pag nag-react yon, ang mangyayari magpapantal. Tapos magki-create siya ng itchiness. Kaya pag nakuha niya na yung dugo, tsaka lang mag-o-onset yung pangangate, tsaka yung pagiging visible, makikita mo yung bump o yung pantal sa kagat ng lamok. So, yan po yung process kung paano ginagawa ng lamok para makakuha siya ng blood o pagkain niya. At the same time, naikakalat niya yung pathogenic diseases, mga virus, mga bacteria, dun sa saliva niya na pinupush niya sa loob para madali niyang masipsip yung blood. So ganun po yung process, ganun po yung principle, di ba? Pag meron kang ipinus na liquid sa isang bagay, merong lalabas din na equivalent amount. So ganun yung principle ng mosquito. Nagpapasok siya ng saliva para makuha niya yung blood. Otherwise, mahirap sipsipin pag hindi niya ginawa yon. At the same time, yung laway niya merong ibang characteristic traits na nakakatulong sa kanya tulad ng hindi mamumuo yung buo, meron siyang anti-blood clot. So, as a biting mosquito fills itself with blood, it injects saliva into your skin. Proteins in the saliva trigger a mild immune system reaction that results in the characteristic itching and bump. So, yan po yung principle. So, yan po. Makakatulong po sa atin yan. Kasi kuminsan may nagtatanong sa atin, bakit yung pinsang ko hindi kinakagat ng lamok? Ako, punong-puno na ako ng pantal. Paborito ba ako ng lamok? Siguro yun yung mga karakteristik na gusto ng lamok. Malaki yung butas ng skin, nagpe-perspire ka, mainit ang katawan mo, may lactic acid o kaya type O yung blood type mo. So, pag may diniscuss po tayong ganito, normally, nagbibigay din po tayo ng solusyon
yung solusyon na binibigay natin, mga life hack, yung madali lang na gawin. So ano po ang pwede nating i-recommend para maiwasan natin yung pag-atake ng maraming lamok, lalo na sa pamilya natin o sa pamamahay natin? Magtanim lang po tayo ng mga halaman tulad ng Cadena de Amor, Citronella grass oil, neem tree, eucalyptus, tsaka chrysanthemum. So ito po, pag itinanim natin sa paligid ng bahay natin, matatakot po yung lamok kasi takot sila sa amoy ng halimbawa citronella. Yung citronella grass tsaka yung Cadena de Amor, ito po yung tinatawag nilang nocturnal kasi paggabi tsaka ito naglalabas ng smell. Meron siyang bango na ayaw ng mga lamok. So kung yung hangin papunta doon sa loob ng bahay nyo, sigurado alisan din yung mga lamok kasi ayaw nila to. Lalo na yung amoy ng eucalyptus, ayaw din nila yon. Pero ang pinakamabisa, Cadena de Amor. Gusto kong pakita sa inyo yung itsura ng mga halaman nito na nasa paligid lang natin. So lakihan po natin ng konti para makita po natin ng malinaw. So ito po yung Cadena de Amor. Natatandaan niyo po nung panahon ni Bayani Fernando. Ito pong EDSA, tinaniman niya ng maraming Cadena de Amor. Kulay pink yung bulaklak niyan. Tapos paggabi, umaalingasaw yung kanyang lamyos na bango. Yung lamyos na bango na yon, anti-mosquito yan. Kaya pag yung mga taong grasa o kaya yung mga batang natutulog sa lansangan, alam nila yan, pumupunta sila malapit sa Cadena de Amor. Kasi po, hindi sila kakagatin ng lamok, lalo na yung flow ng hangin papunta sa kanila galing sa Cadena de Amor. So, ito rin po yung itsura ng neem tree. So, ito po may bunga po itong maliliit na parang siniguelas, pero mas maliit pa. Paggabi rin po ito, nangangamoy yung kanilang very characteristic smell na hindi naman masangsang. Mabango rin sila kasi normally ang mga lamok takot sa sa essential oil. Yan, yung eucalyptus tree katulad nito. Takot diyan ng mga lamok. Pero gustong-gusto naman ng koala na kainin dahil sa may lasa yan tsaka may amoy . Ito yung itsura ng citronella. Kuminsan tinatabas natin to, hindi natin alam citronella pala siya. Pero sa US ang citronella ganito itsura. Meron din dito sa Pilipinas nito, ang tawag natin dito, salab kabayo. Nung maliit ako, ginagamit ko itong pampalakas ng gagamba. So, hindi ito pampatay ng gagamba, pampalakas ng gagamba. Kasi ang gagamba hindi naman po insect . Arachnid ang gagamba. Paano malalaman ng insect sa ibang hayop? 3 pairs of leg ang insect lagi. Yung ipis, yung langaw, yung mosquito, lahat yan 3 pairs of leg. Yung mandarangkal. So lahat yan kayang patayin ito. O i-repel. Pag marami, pag concentrated, kayang patayin. Pwede ito maging insecticide. Itong dalawang ito. So yung dahon ng eucalyptus, tandaan nyo ganito. Sa expressway, marami nito . Pag piniga mong ganon, amoy na amoy mo yung amoy ng eucalyptus. Nung maliit din ako, meron kaming pinipitas na ang tawag amarillo. Sa English ito, marigold . Pinipitas namin ito kasi magandang gawing sipa. So, meron kaming continuous supply ng sipa dahil maraming amarillo sa Quezon City nung bata pa ako. So, ito po yung itsura ng amarillo. So pwede po kayo magtanim ng mga halaman nito at ipwesto nyo po sa isang lugar kung saan nanggagaling yung hangin. Halimbawa, ito yung bintana ng inyong bahay. So itapat nyo lang po doon para kung ang direksyon ng hangin galing dito papunta doon, so papasok siya sa loob ng bahay. So
mas mabisa pa po yan sa insecticide. Lalo na itong Cadena de Amor, tsaka itong Citronella. Yan po ang pinakamalakas mag-produce ng smell sa ating paligid. So yan po. Sana po nakatulong po sa atin, sa ating pakikinig dito sa Kaunting Kaalaman Pang-agham. So malaking tulong po yan, makakatulong po sa ating pamumuhay ng malusog. So ngayon po, ang bilis po ng oras, time really flies pag masarap ang talakayan. Muli po, ito po ang inyong kaibigang Igan Rick Capistrano na palagi nagsasabing maraming alam, masarap ang ulam. Sa muli pong talakayan, sa mga susunod na Sabado, 3 to 4 p.m., inaanyayahan ko po kayong sumubaybay at makinabang sa pakikinig. Stay healthy and be COVID-free. Salamat ng marami. Merci beaucoup. Salamat po.